Hello, ako si Oliver at welcome sa Google Sheets Tagalog. Okay, so sa videong ito, meron akong ipapakilala sa inyo. Ito ay si Lending Business Daily Tracker. So ano bang purpose ng pagkakaroon ng daily tracker para sa isang lending business o yung business na nagpapautang ka ng pera mo sa mga kaibigan, kakilala mo, sabihin na nating may kaunting interes para makatulong ka financially sa pangangailangan nila at the same time, kumikita ka. So, ang tracker na ito ay tutulong sa iyo para ma-determine mo yung initial investment mo kung lumalago pa. O kaya, talagang abang kumikita ka o nalulugi ka. At ganoon din kung nalilito ka kung paano i-manage itong pagpapautang mo ng pera, itong tracker na ito ay malaking tulong sa iyo. So, talakayin natin sa video ito ano-ano ba yung mga features ng Lending Business Daily Tracker natin. Dito sa pinakaunang-unang makikita ninyo, syempre no, yung pagkakaroon ng logo at yung business name. Makikita natin yan sa pinakataas na row ng ating template. So, ang pagkakaroon ng logo ay parang foundation ng brand identity mo at pagpapakita na authentic yung professionalism mo. Pwede nyong i-insert yung image ng inyong logo at hanapin yung file na iyon at ilagay sa cell na ito. Okay. So, ang isa pang feature nito, itong summary tab sheets natin ay may mga charts. Malaking tulong yung mga summary para ma-determine natin yung total debtors, yung total loan na may interest and penalties o wala, kung ilan yung nagbayad, at kung ilan o magkano pa yung hindi pa nakakabayad. Dito sa ibaba niya, makikita natin yung mga pangalan ng mga debtors. So kung magtaka kayo, bakit isa lang yung nakalagay dyan? Kasi isa pa lang naman yung ginagawa natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano nyo gagawa ng mga tab sheets ang mga debtors ninyo. Yung mga debtors o sa ibang salita, sila yung mga pinahiram natin ng pera. At sa bawat debtors, makikita natin yung mga overview o detalye na nangyayari o mga transactions na nangyari sa pagitan natin at ni debtor. Ganon din sa summary na ito, makikita natin yung total cash in, cash out, and then yung available cash. So ano bang gamit nito? Bakit may ganito? Sa cash in, pinapakita dito kung magkano yung ininvest mo para sa negosyong ito. At ganoon din yung cash out naman, kung sabihin na natin paunti-unti, nagtitake ka rin naman ng profit. At yung available cash, tumutukoy naman ito sa kung magkano yung hawak mong pera at kung magkano yung pwede mong ipautang in case na may mangutang sa'yo. So, sa mga charts, makikita rin natin na kapag kinlik natin ito at tinapat natin yung cursor ng ating mouse, merong lalabas na mga data. Sunod naman natin tingnan yung cash in and out. Gaya ng nabanggit ko kanina tungkol sa cash in, so pwede mong ilagay dito yung initial investment. Magkano ba yung initial investment mo para sa negosyong lending? So halimbawa, meron kang 10,000 na sobra sa iyong account at gusto mong gamitin yung 10,000 na yon sa pagpapautang. So ilalagay mo dito yung 10,000 na initial investment mo at itong 10,000 ang iikot sa tracker na ito. So halimbawa, ayan, total cash in is 15,000. Dahil doon sa cash in, nag-invest ka ulit ng another 5,000 bukod sa 10,000. Okay? Kaya
ang mangyayari, yung 15,000, ito yung pwede mong ipautang sa mga debtors. So, alisin muna natin si cash out. Okay. So, may example na nangutang sa'yo. Halimbawa, si debtor 1. Si debtor 1 ay nangutang sa'yo ng 1,000. So, si debtor 1 ay may utang na 1,000, kaya ang available cash mo na lang ay 14,000. Pero dahil nagbayad si debtor ng 500 noong kinsenas, bumalik ngayon yung 500 mo. Kaya ang available cash mo na ay 14,500. Kung nakapagbayad ulit si debtor ng another 500 sa katapusan, ang total na pera mo na ay 15,000. Pero gaya nga ng sabi ko, bukod sa nagpapahiram tayo ng pera, gusto natin makatulong financially sa mga kakilala, kaibigan natin. At the same time, gusto mo rin kumita kung minsan ay nagpapatong tayo ng interest. So, dito sa box sa ilalim, pwede mong ilagay yung interest. Halimbawa, 10% interest or 20%. Pero dahil mabait tayo, maliit na interest lang yung ginamit natin. Kaya ang interest na kailangan niyang bayaran ay 100. Kaya kung nakapagbayad na siya ng tigpa 500 sa loob ng isang buwan, mula sa utang niya na 1,000, kulang pa siya ng interest na 10%. So sa susunod, kailangan niya magbayad ng another 100. Kaya yung imbes na 500 na ibabayad niya ay magiging 600. Kaya wala na siyang utang ngayon sa'yo. Kaya ang kinita mo mula sa ininvest mong pera ay 100. Siyempre, unang transaction pa lang yan. Kaya maliit pa yung profit mo. Pero once na may kulang si debtor sa kanyang binayad, makikita mo doon yung kanyang balanse sa itaas na bahagi ng debtor tab sheets. Ganon din, pwede mong ilagay yung mga detalye. Mga detalye niya, address niya, contact number niya. At syempre, itong ating debtor tab sheets ay cover ng 6 months. Month 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede nyo palitan yung name nito para mas detalyado sa paningin ninyo. Okay, so paano naman kapag gusto nating magdagdag ng debtor tab sheets? So madali lang yan. Ang una nating gagawin ay syempre, magandang blanco muna yung ating debtor 1. At si debtor 1 na ating blankong tab sheets ay pagkokopyahan natin para sa ibang debtor. I-duplicate natin, right click, and then duplicate. Pagkatapos, pwede natin itong i-rename. I-rename natin sa gusto nating pangalan. Halimbawa, Oliver A. Duplicate ulit natin. John M. Yan. Pagkatapos, punta tayo sa summary at ilagay natin yung eksaktong pangalan na ginawa nating tab dito sa columns na ito o sa column na ito. Halimbawa, Oliver A. John M. Subukan nating lagyan ng mga data. Si Oliver A. nangutang ng 1,000. Nagbayad nung katapusan, 1,1. Nangutang ulit ng 2,000 naman at nagbayad ng 2,2.
Halimbawa, hindi nakabayad si Oliver A sa eksaktong petsa. So, meron kang penalty na 10 piso kada araw kapag di siya nakabayad ng deadline. So, halimbawa, ang deadline niya ay 31 pero hindi siya nakabayad, lagyan mo lang ng 0, automatic may penalty na siya na 10 pesos. Ngayon, di pa rin siya nakabayad, another 10 pesos sa loob ng isang linggo. Kaya ang kailangan ng bayaran ni Oliver ay nagkakahalaga ng 2,150. Kaya pagdating dito, nabayaran niya na iyon, 2,150. So, lagyan din natin ng data si John, 100 or 1,000. Hindi siya nakapagbayad, kaya 0, 0, 0. Napansin nyo, pag nagdagdag tayo ng 0, madadagdagan ang kanyang balanse ng 10 piso. Depende sa sinet nating value na penalty niya per day. So, kailangan niya nagbayad ng 1,140. Ayan, 0 balance na siya. Punta tayo ngayon sa summary at tingnan natin ang mga pangyayari. Okay? So, malinis si Debtor 1, si Oliver A. ay may 3,000 na hiniram, pero binayaran niya iyon sa halagang 3,310. At fully paid na siya. Ganon din si John M. 1K ang hiniram, pero sinole sa'yo ng 1,140. At ang binayaran niya ay fully paid na rin. Okay? So, dito mo makikita kung magkano na rin yung nagiging profit mo mula sa total cash in mo at sa available cash na meron ka. Itong available cash, ito ulit yung ipapahiram mo sa mga debtors at papaikuti ng pera para lumago. Itong available cash ay mababawasan kapag may humiram sa'yo ng pera. Pero kapag may nagbayad, babalik ito sa cash na hawak mo. Paano naman kapag meron kang na-encounter na error? For example, gaya nito, mga error. Anong kailangan mong gawin? I-double check mo yung pangalan. Make sure mo na ang pangalan ay match sa tab. So, kulang ng dot, kaya nag-error. Kaya lagyan natin ng dot para bumalik yung tamang result. Kaya kapag may error, make sure nyo lang na match yung name sa column na ito at sa mga debtor tab sheets. Okay, so that's it. At kung meron kayong katanungan about sa template na ito, i-comment nyo lang. Para makakuha ng kopya ng template na ito, tingnan ang description sa video na ito. Salamat sa panonood at kita tayo ulit sa susunod na video.